Alam mo ba na may 8 bayad ng gobyerno na posibleng makaapekto sa mga Pilipinong senior sa Mayo 2026 at ang karamihan ay hindi pa alam kung makukuha nila ang lahat ng ito? Sa video na ito, isa-isa nating tatalakayin ang mga update sa SSS pension, mga bagong pagbabago, at ang lumalalang issue sa pension system sa Pilipinas na dapat mong bantayan para hindi ka maiiwan. Kung ikaw o mahal mo sa buhay ay umaasa sa pensyon, huwag mong palampasin ang bawat detalye hanggang dulo. At kung gusto mo ng mga real-time pension updates at exclusive na balita para sa mga seniors at pamilya nila, siguraduhing mag-subscribe ka na ngayon dahil dito sa channel na ito, kami lang ang nagbibigay ng malinaw at direktang updates para sa inyo. Kung mayroon kang magulang, lolo, lola, o kahit ikaw mismo ay isang senior citizen na, pakinggan mo mabuti ang video na ito dahil baka may mga benepisyo ka na hindi mo pa nalalaman. Oo, marami kaming natuklasan na bayad at tulong mula sa gobyerno na partikular na naglalayong tulungan ang ating mga nakatatanda ngayong Mayo 2026. At ang nakakagulat, marami sa kanila ay hindi nalalaman ng mismong mga senior citizen. Huwag mag-alala dahil sa video na ito, isa-isahin natin ang bawat isa, malinaw, tapat at buo. Napakaraming beses nating naririnig ang salitang benepisyo para sa senior. Pero kung tatanungin mo ang karamihan sa ating mga matatanda kung ilang benepisyo ang aktwal nilang natatanggap, malamang sasabihin nila isa o dalawa lang. Ang totoo, may 8 uri ng tulong mula sa gobyerno na posibleng makuha ng bawat senior citizen sa bansa. Hindi lahat ay pera na direktang pumupunta sa bulsa. Pero ang bawat isa ay may katumbas na halaga na makapagbabago ng buhay ng ating mga mahal sa buhay na nagmamahal. Magsimula tayo sa pinakakilala at pinakamalawak na benepisyo. Ang sikat na 20% diskwento kasama ang VAT exemption. Sa ilalim ng Republic Act 9994 o ang tinatawag na Expanded Senior Citizens Act, ang bawat Pilipinong may edad 60 taon pataas ay may karapatang makatipid ng malaki sa kanilang mga pangunahing pangangailangan. At hindi lang ito isang simpleng diskwento, ito ay 2 benepisyo sa iisang transaksyon. Una, ang 20% diskwento sa presyo ng produkto o serbisyo. Pangalawa, ang exemption mula sa 12% VAT o Value-Added Tax. Ang ibig sabihin nito, kapag namili ka sa botika para sa iyong maintenance medicine, kapag kumain ka sa restaurant, kapag lumipad ka sa domestic na eroplano, kapag nag-taxi ka, o kahit kapag pumunta ka sa hotel, may karapatang ibawas ang diskwento at ang VAT mula sa iyong babayaran. Sa totoong buhay, kapag may gamot kang binibili na nagkakahalaga ng 1,000 piso, posibleng babayaran ka lang ng wala pang ito. Kaya naman, huwag mong kalimutang ipakita ang iyong senior citizen ID sa bawat pagbili. Ayon sa batas, anumang establishmento na tatangging magbigay ng diskwentong ito ay maaaring maparusahan ng multa na mula 50,000 piso pataas at kahit na pagkakulong. Ang pangalawang tulong na gusto naming talakayin ay ang social pension para sa mga indigent na senior citizen o ang tinatawag na SOCPEN ng Department of Social Welfare and Development. Ito ay isang buwanang ayuda ng 1,000 piso para sa mga nakatatandang Pilipino na wala na talagang regular na pinagkakakitaan. Walang pensyon mula sa SSS o GSIS, walang regular na suporta mula sa pamilya, at karamihan ay naninirahan sa mga probinsya at baryo. Sa ilalim ng Republic Act 11350, ang programang ito ay nagbibigay ng garantisadong suporta sa pinakanahihirapang bahagi ng ating populasyong nakatatanda. Para sa taong 2026, ayon sa impormasyon mula sa gobyerno, halos 3.3 milyong senior citizen ang nasasaklaw ng programang ito, na may kabuuang badyet na umabot sa higit 37 bilyong piso. Ang pagbabayad ay karaniwan ay ginagawa ng quarterly. Ibig sabihin, 3,000 piso ang matatanggap ng bawat benepisyaryo bawat 3 buwan. O kaya naman ay 6,000 piso bawat 6 na buwan. Kung hindi ka pa enrolled sa programang ito at naniniwala kang kwalipikado ka, pumunta sa iyong pinakamalapit na barangay at humingi ng tulong mula sa iyong Municipal Social Welfare and Development Office.
Ngayon, para naman sa ating mga senior citizen na nagbayad ng SSS contributions sa kanilang mga taon ng pagtatrabaho, ito ang bunga ng inyong pinaghandaan. Ang SSS Retirement Pension ay isang buwanang pensyon na ibinibigay sa lahat ng miyembro ng Social Security System na umabot na sa 60 taon at nagretiro na mula sa aktibong trabaho. At ngayong 2026, may magandang balita para sa lahat ng SSS pensioner. Ang tinatawag na Tranche 2 ng Pension Reform Program ay isinasagawa ngayong taon. Sa Setyembre ng 2026, magkakaroon ng 10% pagtaas sa pensyon para sa mga retirement at disability pensioner, habang ang mga survivor pensioner naman ay makakatanggap ng 5% dagdag. Ito ay nangangahulugang kung ang iyong kasalukuyang buwanang pensyon mula sa SSS ay 10,000 piso, sa Setyembre ay posibleng umabot ito sa 11,000 piso. Ang pagbabagong ito ay nakakaapekto sa halos 3.8 milyong pensioner sa buong bansa. Isang malaking bagay ito hindi lamang para sa mga senior citizen, kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya na umaasa sa kanilang buwanang pensyon. Para naman sa ating mga dating empleyado ng gobyerno, ang GSIS o Government Service Insurance System Pension ay katumbas ng SSS para sa sektor ng publiko. Ang mga dating guro, pulis, sundalo, mga kawani ng gobyerno, at iba pang lumipas ng kanilang buhay sa serbisyo publiko ay may karapatang tumanggap ng buwanang GSIS Retirement Pension. Katulad ng SSS, ang GSIS ay nagpapatupad din ng mga hakbang upang mapabuti ang serbisyo at dagdag na benepisyo para sa kanilang mga pensioner ngayong 2026. Para sa mga dating government employee na hindi pa nag-a-apply ng kanilang GSIS pensyon o hindi pa naaayos ang kanilang mga dokumento, ngayon na ang tamang panahon. Huwag palampasin ang mga benepisyong ito na pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon ng serbisyo. Ang ikalimang uri ng tulong na gusto naming banggitin ay ang libreng serbisyong pangkalusugan sa lahat ng pampublikong pasilidad ng kalusugan. Sa ilalim ng Republic Act 9994, ang lahat ng senior citizen sa Pilipinas ay may karapatang makatanggap ng libreng medikal at dental na serbisyo sa mga pampublikong ospital at health center, kasama na ang mga laboratorio tulad ng X-ray, blood tests, at CT scans. Hindi lang iyon, para sa mga indigent na senior citizen, may libreng bakuna pa para sa trangkaso at pneumonia. At para sa mga senior citizen na may PhilHealth coverage, nasaklaw ng gobyerno ang kanilang premium contribution sa ilalim ng Universal Healthcare Act, maaari pang mapababa ang kanilang gastos sa ospital dahil sa no-balance billing policy sa mga pampublikong ospital. Sa simpleng salita, ang isang senior citizen na naaprubahan ng PhilHealth at nasa pampublikong ospital ay posibleng walang babayaran na kahit 1 piso sa kanyang hospital bill. Kung ang iyong lolo o lola ay hindi pa may PhilHealth, pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth office at mag-enroll dahil ang gobyerno ang magbabayad ng kanilang premium contribution. Ang ika-6 na benepisyo ay isa sa mga pinaka-espesyal, ang milestone cash gifts mula sa gobyerno sa pamamagitan ng Expanded Centenarians Act o Republic Act 1782. Dati, ang cash gift mula sa pamahalaan ay para lamang sa mga mananggit na 100 taong gulang. Ngunit sa ilalim ng bagong batas, pinalawig na ang programang ito para samahan ang mga senior citizen sa bawat mahalagang yugtong kapit nila sa buhay. Ngayon, ang bawat Pilipinong makakarating sa edad 80, 85, 90 at 95 ay makakatanggap ng 10,000 pisong cash gift mula sa gobyerno. At para sa mga kaluluwa na makakarating sa 100 taon, makakatanggap sila ng 100,000 piso kasama ang liham ng pagbati mula mismo sa Pangulo ng Pilipinas. Ito ay hindi lang financial support. Ito ay tanda ng pagkilala ng bansa sa buhay na pinagsilbihan ng ating mga matatanda. Para ma-apply ang benepisyong ito, ang NCSC o National Commission of Senior Citizens ay nagre-rekomenda na mag-apply ng 4 hanggang 6 na buwan bago ang milestone birthday ng inyong mahal sa buhay. Ang ika-7 tulong ay ang diskwento sa utility bills, partikular na ang kuryente at tubig.
Sa ilalim ng batas, ang lahat ng senior citizen ay may karapatang makatanggap ng hindi bababa sa 5% diskwento sa kanilang buwanang bayad sa kuryente at tubig. Mayroon lamang ilang kondisyon. Ang pagkonsumo ng kuryente ay hindi dapat lumampas sa 100 kilowatt-hour bawat buwan at ang tubig naman ay hindi dapat lumampas sa 30 metro kubiko. Bukod dito, ang metro o account ay dapat nakalagay sa pangalan ng senior citizen mismo. Mukhang maliit ang 5%, pero kapag pinag-isipan mo sa isang taon, lalo na para sa mga senior citizen na nakatira ng mag-isa o may limitadong kita, ang pagbabawas na ito ay talagang nakakatulong. Kaya, kung nakalagay pa rin ang utility bills sa pangalan ng iyong anak o asawa, siguraduhing ilipat na sa pangalan ng senior citizen para makapag-avail ng diskwentong ito. At ang ikawalo at huling benepisyo na talakayin natin ngayon ay ang mga lokal na tulong mula sa inyong munisipalidad o lungsod. Maraming tao ang hindi alam ito, pero bukod sa mga benepisyo mula sa pambansang gobyerno, maraming local government units sa buong Pilipinas ang nagbibigay ng karagdagang tulong sa kanilang mga senior citizen. Halimbawa, ang ilang lungsod tulad ng Quezon City ay nagbibigay ng quarterly cash allowance. Ang ibang lungsod naman ay nagbibigay ng libreng maintenance medicine, libreng medical missions o kahit annual na cash gift batay sa edad. Ayon sa impormasyon mula sa iba't ibang LGU, may mga lungsod na nagbibigay ng dagdag na 1,000 piso hanggang 5,000 piso bawat quarter para sa kanilang mga matatandang mamamayan. Ang mga karagdagang benepisyong ito ay nag-iiba depende sa inyong lokasyon, kaya ang pinakamabuting gawin ay direktang makipag-ugnayan sa inyong Office for Senior Citizens Affairs o OSCA sa inyong lungsod o bayan para malaman kung ano ang mga available na tulong sa inyong lugar. Bago natin tapusin ang video na ito, nais naming bigyang diin ang isang bagay na mahalaga. Lahat ng benepisyong ito, mula sa 20% diskwento hanggang sa mga cash gift at social pension, ay hindi matatanggap ng walang isang mahalagang bagay, ang Senior Citizen ID o ang OSCA ID. Ito ang susi sa lahat ng pribilehiyo. Kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay wala pang Senior Citizen ID, pumunta sa inyong pinakamalapit na barangay hall o OSCA office at mag-apply kaagad. Ang proseso ay hindi mahirap. Kailangan lang ng proof of age tulad ng birth certificate o passport, 2 piraso ng ID photo at proof of residency. Libre ang pagkuha ng ID na ito. Mahalaga ring tandaan na ang mga benepisyong ito ay hindi automatikong pumupunta sa inyong pintuan. Kailangan ng aktibong pakikilahok, kailangan mong pumunta, mag-apply at ipakita ang iyong ID. Ang gobyerno ay naglalagay ng mga programang ito para sa aming mga matatanda, ngunit ang responsibilidad nating lahat bilang mga anak, apo, kaibigan at kapwa mamamayan ay tiyaking nalalaman ng ating mga senior citizen ang lahat ng benepisyong ito at aktibong nag-a-avail nito. Ang ating mga lolo at lola, ang ating mga magulang na lumipas na ang kanilang buhay sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa atin, nararapat silang mabuhay ng may dignidad, komportable at walang labis na alalahanin sa kanilang katandaan. Ang 8 benepisyong ito mula sa gobyerno ay bahagi ng pag-amin ng bansa na mayroon tayong utang na loob sa ating mga nakatatanda. Ang tanong lang ay, natatanggap ba nila ang lahat ng ito? Ibahagi mo ang video na ito sa iyong mga lolo, lola, magulang o kahit sino mang senior citizen na kilala mo. Baka ito ang impormasyon na kailangan nila ngayong Mayo 2026. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming mahahalagang impormasyon na tulad nito. Hanggang sa muli!